Yo mga boy, welcome back sa ating Anime Tagalog Talakayan. Kamusta kayo? Ngayon nga ating ipagpapatuloy ang patungkol sa abilidad ng bawat Akatsuki members. Ikalawang yugto ng abilidad ng bawat Akatsuki members. Oo guys, dahil may part 1 na tayo na tinalakay natin nakaraan. Kung hindi nyo pa napapanood yon, ay mas maiging panoorin nyo na para hindi nyo ma-miss ang napakadaming detalye doon na marahil ang marami sa atin ay hindi pa yon alam. So wag na natin patagalin at umpisa na agad natin dito sa part 2 ng abilidad ng bawat Akatsuki members. So umpisaan ko na nga dito kay Kisame. Kisame, birth date March 18, blood type AB, height 195 cm, weight 83.1 kg, classification S rank, missing nin. At ang kanyang nature type ay water, fire, wind at earth release. Sa kanya namang mga jutsu ay nakapanoob dito is itong silent killing, earth release subterranean voyage, summoning technique shark, water clone technique, water bullet technique, water prison shark dance technique, at water prison technique. Kasama rin dito is itong water release 1,000 feeding sharks at water release exploding water colliding wave, water release 5 feeding sharks, water release 4 sharks rain, water release great exploding water colliding wave, water release water shark bullet technique, at itong water release great shark bullet technique na nakita na din natin ginamit niya laban kay Might Guy. So masabi nga natin na solid na water style jutsu user itong si Kisame. At ayun nga yung about kay Kisame mga boy. At ang ating kasunod dito ay itong si White Zetsu. White Zetsu, blood type B, height 177 cm, classification S rank, occupation Akatsuki spy. At ang kanyang nature type ay wood, earth, water, fire, wind, lightning, yin at yang release. Sa kanya namang mga jutsu ay kasama rito itong chakra transfer technique, regeneration ability, dahil nga itong White Zetsu ay may Hashirama cells din guys. At syempre kasama rin ditong itong Mayfly. Kasama rin dito is itong sport technique, parasite clone at substitute technique. So basically guys, yan yung mga nakita na natin na ginamit ni White Zetsu. At syempre ang kasunod natin dito ay itong si Black Zetsu. Black Zetsu, classification S rank, sensor type Jinchuriki Kurama, yin hot forms. Oh guys, pansamantalang naging Jinchuriki ni Kurama itong si Black Zetsu, yung hot Kurama. At occupation ay Akatsuki spy. At ang nature is itong wood, earth, water, fire, wind, lightning, yin at yang release. Sa kanya namang mga jutsu ay kasama dito is itong chakra absorption technique, chakra transfer technique, body coating. Ito yung kakapit siya sa isang nilalang. At syempre dahil nga nagagawa niyang makakapit sa isang nilalang, basically guys, nakagamit din tulad ng mga abilidad na ito. All Killing Ash Bones with Kaguya, Yomutsu Hirasaka o yung Space Time Jutsu ni Kaguya, yung Kamui ni Obito at yung Black Receiver ni Obito. Other than that, kasama rin dito is itong projection technique, yung ito yung nakakagawa siya ng hologram para magawa niya makapagpadala ng mensahe sa iba. Syempre kaya niya rin gamitin yung Mayfly tulad nung kay White Zetsu, di ba? Sensing technique at yung sport technique katulad din nung kay White Zetsu kanina na binanggit natin. At itong temporary paralysis, hiding with combo flash technique, hiding in surface technique, yon yung mga katulad nga ay Orochimaru. Wood release underground roots technique at itong event recording. O mga boy, kayang i-record ni Black Zetsu yung mga pangyayari. Katulad niyan yung nangyari sa nagdaan, itong naging unang partner ni Kakuzu. So ayun nga yung about kay Black Zetsu. At ang kasunod natin dito ay itong si Conan. Conan, birth date February 20, blood type O, height 169.4 cm, weight 45.3 kg, classification S rank, sensor type, occupation village head. At ang kanyang nature type ay wind, earth, water at yang release. Sa kanyang mga jutsu ay nakapanoob dito is itong sensing technique, paper clone, paper shuriken, paper drizzle, dance of the shikigami, paper person of god technique. Ito yung ginamit ni Conan yung 600 billion paper bombs laban kay Obito. At itong paper chakram. So ayun nga yung kay Conan mga boy. At next agad natin dito is itong si Nagato. Nagato, birth date September 19, blood type A, height 175.5 cm, weight 40.1 kg, classification S rank, sensor type,
Occupation, Akatsuki Leader, and Village Head. At ang kanyang nature type ay itong Fire Release, Wind, Lightning, Earth, Water at Yang Release. Sa kanya naman mga jutsu madami-dami din to mga boy. Kasama rito is itong Sensing Technique, Shadow Clone, Shape Shifting, Exploding, Water Colliding Wave, Wild Water Wave, Wind Release, Gale Palm, Earth Style Wall, Wind Release, Air Bullets, Sealing Technique, Phantom Dragons, 9 Consuming Seals. Genjutsu Protect. Ito yung pag pinasok mo yung utak ni Pain, wala kang makukuhang impormasyon sa kanya. Kumbaga pag pinasok mo ganyan lang yung mangyayari, parang nagluloop yung mga bagay-bagay sa loob. Tulad nung ginawa ni Onochi Yamanaka, di ba? Nung makuha nila yung tauhan ni Pain, tapos pinasok nila yung isip nito. Kaya ang nangyayari guys, tuwing bubuksan ni Onochi, napakadaming barrier ang lumalabas. Puro protection barrier. So ang tawag niya sa technique ni Nagato ay Genjutsu Protect. At kasama rin dito is itong 5 seal barrier. Ito yung nakita nating dun sa Gaara Rescue Arc, 'di ba? Yung nag-back up yung team guy. At ito ring Mirror Sudden Attacker Technique. So ito nga guys yung technique na kapag tinanggal mo yung 5 seal barrier, lalabas itong mga kamukha mo. 'Di ba yung ginawa rin ng team guy? Yung pagtanggal nila dito sa 5 seal barrier, biglang lumabas yung mga kamukha nila. Tapos halos kasing lalakas pa nila. Kaya nahirapan din yung team guy doon na labanan itong mga mirror nila. Then kasama rin dito is itong Hidden Doorway Technique, Magic Lantern Body Technique. So nakita na rin natin yan guys, di ba? Ito yung kay Pain. At syempre kasama rin dito is itong Rain Tiger at Wheel Technique. At syempre itong Outer Path o yung si Nagato mismo mga boy. Kasama rin dito is itong Outer Path Samsara of Heavenly Life Technique o Rin Rebirth na kayang buhayin ang mga namatay na. So nakita na naman natin itong ginamit ni Nagato dun sa Pain Arc, di ba? Yung naglaban sila ni Naruto. Yung marami siyang napatay sa Konoha. Then gamit itong technique na ito na Rin Rebirth ay nagawa niya mabuhay uli yung mga napatay niya sa Konoha. So dito naman tayo guys sa kasunod, ang mga puppet ni Nagato, ang 6 Path of Pain. So itong anim na to is itong Deva, Asura, Human, Animal, Preta at Naraka Path. Umpisa natin dito sa Deva Path. So sa lahat nga ng 6 Path of Pain, itong Deva Path is yung pinakamalakas. Kasama sa kayang gawin dito ng Deva Path is itong Bansho Tenin o Universal Pull. Na itong ang Bansho Tenin ay kayang manipulahin ang attractive force para magawa niyang palapitin ang kahit anumang bagay ayon man sa gusto niya. At ang sunod naman sa abilidad pa ng Deva Path is itong counterpart ng Bansho Tenin na tinatawag natin na Shinra Tensei or Almighty Push. Sa pamamagitan ng technique na ito ay magagawa mong mailayo o itulak ang kahit anumang bagay sa paligid mo. Maaari din itong gamitin para lumikha ng malaking shockwave sa lupa at magresulta ng napakatinding pinsala. At ang isa pa sa mga abilidad nitong Deva Path is itong Chibaku Tensei o Planetary Devastation. Ito yung technique ni Nagato guys na magbibitaw siya ng Black Orbs of Energy sa alapaap at magagawa nito na ma-attract ang mga bagay sa lupa. At dahil dyan magagawa rin ni Pain na maikulong ang kahit anumang gustuin niya. So ayun ngayon sa Deva Path mga boy. At ang kasunod natin is itong Asura Path. Itong Asura Path, ito yung Pain na nagdodoble yung parte ng katawan. Tapos naglalabas ng mga kung ano-anong gamit sa katawan. Tulad ng missile, tapos chainsaw. So solid din yung mga armas nito. At sa fully transformation nito ay nagkakaroon ito ng 3 muka at 6 na kamay. Isa rin sa kanyang mga abilidad is itong Flaming Arrow Warhead at itong Flaming Arrow of Amazing Ability. So ayun nga yung Asura Path mga boy. At ang kasunod dito is itong Human Path. Basically guys, itong Human Path, ang mga abilidad nito is yung kaya nilang makapagbasa ng isip ng target nila. At bukod dyan ay kaya rin nila na mag-extract ng kaluluwa sa isang tao. So ayun ngayon sa Human Path guys. At ang kasunod dito is itong Animal Path. Sa madaling salita, itong Animal Path, ito yung nagsasamon ng mga halimaw. At hindi lang din mga halimaw ang kaya niya isamon. Kaya niya ring isamon yung mga kasama niya sa 6 Path of Pain. At kasama rin sa kanyang kayang isamon is si Conan. Yun ngayon sa Animal Path mga boy. At ang kasunod is itong Preta Path. So sa madaling salita lang din, itong Preta Path ay nakakapag-absorb ng mga ninjutsu. So ayun ngayon Preta Path mga boy, napakatinding mag-absorb niya ng mga ninjutsu.
At ang kasunod natin ay itong Narakapat. May abilidad ito na tinatawag natin na King of Hell. At itong King of Hell ay kaya niyang malaman kung nagsisinungaling yung isang tao or hindi. At ang King of Hell na ito ay may kapangyarihan na pamunuan ng buhay at kamatayan. Dahil kaya din nito na i-restore ang anumang bagay or mga nasirang bagay. So ayun nga yung mga kayang gawin at mga abilidad nitong ni Nagato mga boy. At ang last sa ating listahan ay itong si Obito. Obito, birth date February 10, blood type O, height 182 cm, weight 70.3 kg, classification Jinchuriki, Pseudo Jinchuriki, missing nin, S rank, sensor type, occupation leader of Akatsuki at secret leader of Kirigakure. Sa kanyang nature type ay nakapaloob dito is itong fire, wind, lightning, earth, water, wood, yin, yang at yin yang release. At sa kanyang mga naging jutsu na nagamit is itong black receiver, yung magkarinigan siya syempre. Then itong chakra transfer technique, regeneration ability, dahil nga yung kanyang half body ay made by White Zetsu. Na yung White Zetsu na yon ay sinabi natin kanina na nagtataglay ng Hashirama cells. Kaya may regeneration ability si Obito mga boy. Kaya niya rin gamitin is itong Earth Release Hiding Like a Mole technique, katulad nung ginagawa ni Deidara. At kasama rin dito is itong Infinite Tsukuyomi sa The Movie Road to Ninja. Oh guys, nakagamit siya ng Tsukuyomi doon. Parang prototype na Tsukuyomi. So kung napanood nyo na yung The Movie Road to Ninja, nung gumamit si Obito ng Tsukuyomi doon, ang nangyari din puro kabaliktaran. Doon sa Tsukuyomi na yon, si Naruto may mga magulang. Tapos si Sakura naman tatay niya Hokage. Si Hinata naman siga. Imbis na mahinhin, baliktad. Siga tapos laging galit. Tapos si Sasuke, babaero. Si Kiba at Akamaru, di nagkakasundo, lagi nag-aaway. Si Shino naman ay ayaw sa mga insekto. So, puro kabaliktaran nga yung nangyayari dun sa Infinite Tsukuyomi na ginawa ni Obito dun sa The Movie Road to Ninja. So, ayun nga yung Infinite Tsukuyomi ni Obito mga boy. At basically, kasama rin dito na kayang gamitin is yung Kamui, Izanagi, Genjutsu Sharingan, Fire Release Great Fireball Technique, Phoenix Sage Fire Technique, at itong Blast Wave Wild Dance. Kasama rin dito is itong Outer Path, Sensing Technique, Phantom Dragon 9 Consuming Seals, Demonic Statue Chains, Outer Path Samsara of Heavenly Life Technique. Ito yung ginawa na rin ni Obito guys na bubuhay ka ng patay. At kasama rin dito is itong Summoning Demonic Statue of the Outer Path. Syempre guys, dahil nga nakagamit din ng Rinnegan si Obito, kasama rin dito sa nakagamit siya ng 6 Path of Pain. Oh mga boy, gumawa din siya ng kanyang sariling 6 Path of Pain. Kasama rin dito is itong 6 Path 10 Tails Coffin Seal. Ito yung isisil mo yung 10 Tails sa sarili mo. Basically, gagawin mong 10 Tails Jinchuriki yung sarili mo. Then yung maging 10 Tails Jinchuriki siya, malamang nagkaroon siya ng 6 Path Senjutsu, Truth Seeking Balls, Hands of Flame, at nagamit niya rin itong 6 Red Yang Formation. Kasama rin sa kanyang mga nagamit is itong Telescope Technique, Tail Beast Ball, Tail Beast Chakra Arms, Tail Beast Transfer Technique, yung itatransfer niya yung Tail Beast kay Naruto dun sa 4th Shinobi War, diba? Then Tail Releasing Method, ito yung i-extract niya yung Tail Beast sa isang Jinchuriki, tulad nung ginawa niya kay Uzumaki Kushina nung ilalabas niya si Kurama kay Kushina. At syempre nakagamit din ng Wood Release si Obito. Kasama dyan is itong Wood Release Underground Roots Technique, Wood Release Wood Dragon Technique, yung ginamit niya sa 4th Shinobi War, diba? At itong Wood Release Cutting Technique, Wood Release Great Spear Tree. Ayan guys, solid yung wood style na yan, diba? Bali nagawa niyang i-perform yung wood release na yan, itong Great Spear Tree, nung nagalit siya, nung namatay nga si Rin, diba? So grabe din palang wood style user itong si Obito kapag nagagalit. At syempre mga boy, hindi mawawala sa abilidad ni Obito is itong Uchiha Flame Formation, Uchiha Return, at itong patawang secret technique ni Obito na tinatawag natin na Frilled Neck Lizard Technique or Butiki Technique. Oras na para maghiganti ako! Secret technique! Butiki Technique! At ang last nga ay itong Whack-A-Mole Technique or Mogura Tataki Technique. Ninpo Mogura Tataki! Ayos ba? Ito yung bigla siyang sumusulpot-sulpot guys.
At ayun nga guys, ang abilidad ng bawat Akatsuki members. And again guys, dahil nga ito ay part 2, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 natin, ay panoorin nyo na. So pakicheck na lang dyan yung video sa ating YouTube channel. At syempre, muli kong sasabihin na kung may mali akong nasabi or may kulang akong nasabi, pakicomment na lang dyan guys sa ating comment section sa ibaba, para malaman ko din kung ano-ano nga ba yung mga bagay na yon. At hanggang dito na nga muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung marami kayong natutunan at maraming detalye kayong nalaman sa video natin ito, ay pakilike na din na ating video guys. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. Hanggang dito na nga muna tayo mga boy. Maraming salamat. Tayo nagpapaalam.